At makakapanayan po natin ngayon via Zoom ang kilalang political analyst at strategist na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang gabi po, Ginoong Ronald. Magandang gabi, Attorney Maris at Gani. Long time no see. Oo nga po. Sir, unang tanong ko sa inyo, are you also a graduate of Ateneo Law School? Medyo gumuho yung aking self-esteem nung narinig ko si Alan Peter at saka si Pia Cayetano. Sabi ko, hindi na nga ako graduate ng Kwan, hindi na nga ako graduate sa Ateneo at saka sa UP, hindi pa ako graduate mismo sa UST. Dropout kasi ako Kaya okay. sabi ko, saan ako pupulitin ito? No? Taga-UST po ako, Ginoong Ronald Llamas. Sir, may question po ako sa inyo. Hindi naman po makakaila na itong impeachment proceedings na nagaganap ngayon ay isang constitutional process. Alam naman natin yan. Pero hindi rin makakaila na merong kulay ng politika. So, sa inyo pong pananaw, paano kaya masisiguro na ang magiging desisyon ng ating mga Senate judges ay batay sa konstitusyon at ebidensya at hindi lamang sa kanilang political considerations and loyalty? Definitely, hindi tayo makakasigurado. Okay. Ano kaya pwede natin gawin? Dahil yung mga judges mo, yung mga judges mo ay hindi naman talaga mga judges. Hindi naman sila tunay na mga hukom. Hindi rin sila abogado, maliban dun sa apat na mga senador. No? Ikalawa, yung mismo impeachment process is both a judicial and a political process. Okay. Baka nga mas malalim pa yung political process. Dahil nga, hindi lang naman ebidensya ang tinitignan dyan ng mga senator judges. Ang tinitignan nila dyan ay ano ba yung epekto ng ebidensya dun sa mga mamamayan, dun sa mga botante. Yun yung mas dominant dyan Dahil malaking bahagi ng kanilang magiging boto is based on their own political calculation. What's in it for them? Ano ba yung kanilang political future? Halimbawa, kung lalabas yung ebidensya na itong akusado ay tumanggap ng bilyon-bilyon na wala sa kanyang salin sa mga drug lords at saka sa mga pogo lords, no? Sinong senador ang hindi magko-convict? No, kung tatamaan sila sa eleksyon, sa mga botante dahil hindi nila kinonvict ang isang akusado na malinaw na hindi nag-report ng tamang salin, napakaraming unexplained wealth at yung wealth pa galing sa mga anomalous sources at drug lords. Halimbawa lang naman, wala pa naman tayo ron Pero diyan mo makikita na yung ebidensya ay sinusukat not because of the evidence, but yung epekto nito sa mga mamamayan at mga botante. So, yun lang yung nais ko ipaliwanag. So, ibig niyo po sabihin na Ginoong Llamas, nagsisimula na ang laban para sa 2028, ngayon pa lang. Of course, no? Yung ibang senador, titingnan nila dahil nasa number 1 sa survey yung akusado, siyempre kakalculate nila, mapapahamak ba yung aking political future pag naging presidente ito? No? Yung iba naman ay ang iniisip nila, dapat hindi maging presidente ito. Kung hindi, kinakailangan ko mag-migrate o umalis ng bansa dahil gagantihan ako nito. Oo. So, hindi ito purely judicial. May element na ito na political. At hindi lang political, yung kanilang political calculation para sa kanilang political future. Pwede mong sabihin na Attorney Maris at saka Gani na napaka-cynical naman. Pero hindi naman tayo nakatira sa kuweba Diba? Nakatira tayo sa labas ng kuweba at ang inuulit ko, yung mga judges mo rito ay mga politiko themselves. No? Okay. Mr. Llamas, Yun naman. ano ang tingin nyo dito, anong basa nyo rito sa battle, labanan sa mga argumento ni Attorney CJ Narvasa at Attorney Ligutan, na ipipresenta ba ng maayos yung ebidensya at yung mga testigo at yung hindi ba kayo nagsasawa sa dami ng objection?
Well, natatawa lang ako dahil alam naman ni Attorney Maris yan na maraming mga detalye, maraming palitan ng mga technicalities sa isang korte. Pero dahil nga ito ay isang political process din, nakakatawa lang na kinakailangan ng 3 araw para investigahan o tanungin Yung- yung Yes. isang NBI agent para ma-authenticate ang isang video, no, na yung buong mundo na panood. So, nauunawaan natin na maraming technicalities. Ito ba ay ganito, ganyan. Pero sino ba ang hindi nakapanood nung sinabi ni Vice President Sara noon? Ikalawa, gusto pang pag-usapan na wala naman daw binanggit na assassin. Ang binanggit lang naman ay ipapapatay. So, yung ganun bang mga nuancing, from vantage point ng aming mga hindi abogado, natatawa lang kami. Yeah. Natatawa lang kami. No? Dahil hindi naman kami mga abogado eh. Parang, what was that about? Ipapatay ay hindi assassination. No? Yung ganun, di ba? So, ikatlo, yung hindi masyadong nabanggit, dito sa grave threats na ito, ay ang beneficiary dito ay yung Vice President. So, hindi lang siya nag-threaten ng i-assassinate or ipapapatay yung presidente at yung kanyang Vice President. Siya yung beneficiary kung sakaling mapatay. No? Yun yung hindi masyadong na-emphasize kanina. Medyo kanyo very compelling yun. Hindi ka lang nagte-threaten. Yung tine-threaten mo, kung may mangyari, ikaw yung successor. Ikaw yung papalit. No? Tapos panghuli, ay sinusubukan nila itong tignan, parang hindi mo ma-deny eh. Hindi mo ma-deny na nangyari yung threat. Ang paliwanag na lang nila ay meron itong context. Meron itong context at ito ay hindi naman high crime. So ganun yung kanilang parang naratibo, ganun yung kanilang argumentation. Dahil ang kinukumbinsi nila, hindi lang naman yung mga senator judges eh. Ang kinukumbinsi nila, yung mga nanonood, yung mamamayan. Kaya makikita mo yung balancing act dito between the judicial process and the political process. Ayun lang, medyo, siyempre tayo na hindi naman mga abogado, nagiging impatient tayo, no? Dito sa nagiging matagal na proseso. At simula pa lang ito, Yes, yung sinasabi nyo kanina, Mr. Llamas, yung may denial pero wala naman yung assassin. Parang ang tawag sa amin dyan sa law is negative pregnant. Like, it's full of, denial with full of admission. But anyway, I will go to another question. Kung kayo po ang political strategist ng magkabilang panig, ano ang pinakamahalagang laban ngayon? Ang laban ba sa Senado o ang battle for public opinion? Nakikinig sila lahat tingin sa'yo. ko tingin ko parehas mahalaga. Pero dahil nga ito ay isang political process at yung mga hukom ay mga politiko, yung battle para sa popular opinion ay mas dominant. Theoretically, pagpalagay mo lang hindi na convict si Vice President Sara dahil nga ang laki nung hinihingi, 2/3 eh. At sabi nga ni mismong presiding judge Chis Escudero ay nag-rule siya na 16 yung kailangan, no? Kahit makulong pa yung 2, 3, 4, no? So, kung ganoon, ang laki ng kwan. Kaya uphill yung impeachment. Pero kahit hindi siya makonvict, kung lalabas lahat ng ebidensya, lalo na dun sa unexplained wealth, siya ay magiging damaged goods going into the 2028 elections. Dahil for now kasi, siya lang ang nagpakilala as a candidate for 2028. At hindi lang yon, siya yung number 1 sa survey. So, yung number 1 sa survey na yan, pwedeng gumuho yan, no? Pwedeng gumuho yan dahil sa ebidensya. No? Kaya, tingin ko, sa tanong mo, Attorney Maris, ang mas mahalaga rito ay yung popular opinion, yung mga nanonood. Alam mo nyo naman, pag may impeachment, lahat ng Pilipino, abogado. Bawat kanto boy, no? Bawat influencer, lahat yan may legal opinion. No? Nakita ko yan nung impeachment ni Erap at nung impeachment ni Chief Justice Corona. Lahat may opinion. Lalo na ngayon, sa panahon ng social media. Sir Ronald,
Nabanggit ni partner dito yung public perception o opinion. Tayo sa media, kami sa media at kayo po, matagal na namin kayo na-interview. Ilan-ilan pa lang tayo doon dati sa radyo at sa TV. Pero ngayon, napakarami na pong network ngayon online eh. Ang dami ng political analyst, napakarami ng mga vloggers na nagsasabi nga, huwag kayong manood sa mainstream media, dito lang kayo manood sa particular na ito. Pero in general, Correct. yung mga pangkaraniwan nating mga mamamayan na nag-oobserba, walang kulay, hindi maka-DDS, hindi maka-Duterte, o hindi maka-BBM, na sila yung maaaring titingin dito. Anong magandang gawin at i-advise sa kanila na panoorin, pakinggan yung tamang at mga nagsasabi tungkol sa mga analyst talaga na kagaya mo, na totoo ang sinasabi at hindi dinadaya ang taong bayan? Well, una ay sana hindi ganun kahaba. Ang dami kasing attorney objection, no? Si attorney objection. So, yon ay puntos na yan laban sa iyo. No? Dahil impatient din yung mga tao eh. Kaya nga medyo lamang sinigutan dahil tinumbok na kaagad eh. Ano ba ito? Usapin ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon ka lang nagkaroon ng Vice President na tinreten ng pagpatay o assassination yung presidente at saka yung kanyang asawa. No? So tinumbok niya kagad. Yun, mamarka yun sa tao. Hindi yung mga objections eh. Hindi yung mga technicalities eh. Ang kung dito, go for the jugular. No? Dahil nga, hindi lang ito korte na naghahanap ka ng beyond reasonable doubt. Ika nga ng mga abogado, Attorney Maris. Hindi naman ito yung ganun eh. Ito ay isang political process as well as a judicial process. No, hindi yung evidence, yung pinakamataas, halimbawa sa isang tunay na korte, ay hindi mo mahahanap dito. No, hindi mo mahahanap dito. So, yun yung una na sana ay diretsuhan na. Hindi yung masyadong maraming objections at saka technicalities, no. Ikalawa ay ang problema kasi hindi ko alam paano sasagutin ng defense yung articles of impeachment. Medyo sa botohan, uphill para dun sa gusto ng conviction. Pero sa evidence, uphill para sa defense. Yung nakita ko na sagot nila dun sa 4 na articles of impeachment more than a week ago, walang kwan yun. Walang, pulutin sila sa kangkungan nun. Yung grave threats daw ay freedom of expression. Tapos yung bribery daw ay hindi naman ang galing sa vice-presidente, sa mga tao lang daw niya. Yung sa confidential fund, hindi daw credible witness si Madriaga, no? At saka yung huli, yung unexplained wealth. Bakit daw sinama si Mads Carpio, yung asawa? No? So yung ganung mga sagot, tingin ko pupulutin sila sa kangkungan yan eh. Pero kung ako rin ang nasa lugar nila, hindi ko rin alam paano sasagutin substantially yung articles of impeachment. Magfo-focus talaga ako sa technicalities. So it's a damn if you do, damn if you don't position para sa defense eh. Pag nag-focus sila sa mga technicalities, impatient yung mga tao. Titignan nga sa kanila, ano ba ginagawa nito mga to? Kung pupunta naman sila dun sa substantial issue para idepensahan, medyo mahirap, hindi ganun kadali. No? Kaya I don't envy itong defense lawyers, no? Pero mas maraming alam diyan si Attorney Maris eh. Actually, ako, lang ako eh. Nanonood lang. Hindi, actually, Mr. Llamas, ang sabi nga ni dito kanina ni attorney ko, ano nga daw po more on technicalities ang ginagawang depensa ng defense, especially dun sa Article 4 muna. Kasi tinanong ko siya ano ba yung pinakapanlaban nyo dito sa Articles of Impeachment na inilatag nyo laban kay Vice President? At bakit inuna nyo tong number 4? Yun sabi niya, mas madali nga daw, pero napakahirap nga daw po sa kabila. Kayo sa tingin nyo, bakit nila inuna yung number 4? Mr. Llamas? Well, siguro dahil nga yun yung pinakamadali at yun yung pinakaklaro. No? Pinaka hindi contentious. Mahirap i-deny. Paano mo naman i-deny yung narinig ng buong mundo?
na statement. Okay. At hindi lang yon, may mga iba pang statement na kasama yon, no? Yung halimbawa, yung gigilitan ng ulo, yung huhukayin yung bangkay, tatapon sa West Philippine Sea, yung Romanov na imamasaker. Hindi yung pamilya ni Sara, yung pamilya ni Marcos, no? Sinabi yan mismo ni Baste Duterte dun January 2024 sa Davao, no? So, kwanto parang series na mga threats, hindi lang isang threats. Oh, so yun yung problema diyan. Laban mo lang talaga diyan, technicality. Pero yung mga technicality, nakakatawa. Hindi naman siya assassination dahil hindi naman binanggit yung word na assassination. No? Yan ay Zoom. So yung Zoom ba ay credible as evidence? Inimbestigahan ba yung threat kay Sara na siya yung nag-invoke? Si Sara lang naman nag-invoke na may threat siya eh. Pero for the record, inimbestigahan niya ni former NBI Director Santiago. Yes. No? So, yung mga ganun ba na mga technicalities ang ini-invoke? Yung mga tao, hindi mo makukuha yung simpatsya kung yun ang magiging linya mo, technicalities. Ronald, yung biglang pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa Senado na hindi naman nagpunta doon sa impeachment trial plenary, kundi ay pinulong yung kanyang mga judges, yung kanyang mga abogado, no? At nagpa-press con, hindi do press con yun, kundi nag-statement lang. Ano ang nakikita mong epekto nito sa mga senador o senator judges at sa kanya, sa mga buong kapulungan na yon at ng impeachment trial? Well, nung nakita ko nga, parang ang una kong nasabi sa akin sarili, what was that about? No, pumunta siya, no? Dahil siya naman originally nagpromisa na sa kanyang impeachment magkakaroon ng bloodbath. No? Sa kanya nang galing yun yung bloodbath, di ba? Last year, pag natuloy daw yung impeachment. Ngayon, sumilip siya, hindi man lang siya pumasok doon sa korte, tapos minute lang niya yung kanyang mga abogado. Ang pakiramdam ko roon ay baka pinagalitan niya yung kanyang mga abogado dahil doon sa nangyari, doon sa first day, na parang hindi ganun kaganda yung conduct o yung presentation ni Attorney Sison, no? Medyo magaspang. Kaya ganun yung suspetsya ko. Pumunta siya roon para pagalitan yung kanyang mga defense lawyer. Oh, by the way, nakita nga pala kami ni Attorney Powak just 30 minutes ago dito sa lobby ng Conrad Hotel. No? Nagkwentuhan kami ng konti, no, si Attorney Powak. No, pero ayun nga, hindi maganda in the balance sheet yung kanyang ginawa. Tapos nag-quote pa siya ng Invictus, no? Bloodied but unbowed, no? Yung Invictus na yan, pinopularize yan ni Nelson Mandela in recent history. Dati na yung mga tula no? Pero sumikat yan dahil kay Nelson Mandela. Nung nakakulong siya sa Robben Island for 37 years, yan yung inuulit-ulit niya sa kanyang sarili araw-araw. No? Kaya yun yung konteksto niyang tula na yan. Pero hindi bagay kay Vice President Sara. Dahil siya naman yung naghamon ng bloodbath Siya yung nagbanggit nun Tapos ngayon sasabihin niya, bloodied but unbowed. No? Parang what was that about? No? Okay. Kaya tingin ko in the balance sheet, either na-confuse yung mga tao sa kanyang pagpunta dyan or negative ang tingin nila dun sa kanyang naging conduct sa pagpunta sa Senado. Okay. Sir Ronald, alam namin, nangangawit ka na dyan. Wala kang tripod dyan sa iyong hawak-hawak na cellphone. Pero wag ka alis, may mga tanong pa kami sa iyo. Magbe-break lang tayo sandali, babalikan ka namin. Okay lang ba yon? Okay, pwede ko naman ibaba yung kamay ko, no? Okay. Wag po kayong alis. Babalikan po natin si Sir Ronald Llamas maya-maya lamang at magbabalik pa, magpapatuloy pa ang the impeachment trial. Katotohanan, pananagutan, katarungan.